Baka mamaya, kunyari na mag-file tayo sa korte Oo. ng writ of amparo o writ of habeas corpus. Baka may matrigger na hindi natin gusto eh. Mas gusto ko ng tahimik na lang. So, for all intents and purposes, yung issue ni Gutesa is now a set-aside issue. Wala na yan. Hindi na yan babalik sa Senado. Sana pabalikin nila. At ang dapat pa nilang ipatawag, ito naman ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Siya mismo ang nag-speech nito. Ang sabi niya, yung pera na sinasabi ni Saldico, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigib Olaybar. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Senator Ping ang nagsabi. At ngayon ko lang po sasabihin, yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Olaybar pa. OMG mga kababayan, mayroon pong 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigib Olaybar pa. Ito ang matinding pasabog ngayon ni Congressman Mike Defensor. Ito pa mga kababayan, panoorin natin. Kayo may kwento pang sinundo ka, hinatid ka. At willing yung mga sundalong umarap. Ang sabi pa nga ng mga sundalo, kasi tinanong ko, bakit ang konti ng mga congressmen, congresswomen? Sabi nila, sir, hindi ho namin kilala lahat. Kasi yung iba naman ho, siyempre yung mga sikat, naalala po namin, yung po yung nakalista dito. Pero pag nagpunta daw sa Kongreso at nagkaroon ng hearing, matuturo nila kung sino pa yung nandun tumanggap ng pera at kumuha ng pera doon sa townhomes. OMG mga kababayan, maituturo pa daw po nitong mga dating sundalo ang iba pang mga congressman. Posible kaya mga kababayan ay isa dyan sa mga congressman or ilan dyan sa mga congressman ang nandyan sa Committee on Justice na gustong i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Pag ito talaga humarap na po ngayon sa hearing sa Senado ang 18 Marines na ito, ano sa tingin ninyo mga kababayan ang mangyayari? Dahil dyan, naku mga kababayan, mukhang nagbabalintungan na. Tingnan nyo po si Bindalo mga kababayan, no? Hoy! Nagpaparamdam na kay BP Inday Sara. Babaliktad na kaya i-text mga kababayan? Mamaya natin pag-uusapan yan. Pero tingnan si BP Sara, mukhang hindi po kontento dito. At Congressman Leandro, naku po, babaliktad ata mga kababayan. Naku, ayan ho, mamaya pag-usapan natin yan. Dito muna tayo kay BP Inday Sara na talaga naman kahit saan magpunta, dinudumog po ng taong bayan. Water security, environmental stewardship, and economic growth in Davao City. Through his exemplary contributions to public utilities, education, Pilipinas, Duterte pa rin. Our Vice President is from Davao, and when I look at your faces, you're... Grabe na ito mga kababayan, ang ganda ng ngiti ni Vice President Inday Sara Duterte. Saan man magtungo ang ating mahal na presidente. Presidente po natin to mga kababayan. Wala silang pakialam kung itong Vice Presidente namin. Bakit? Kakasuhan nyo ba kami? Kung itong gusto namin presidente, bakit ba? Wala silbi yung presidente ngayon. Inutil eh. Inutil, di ba? Ano silbi niyan? Nasaan na yung mga AX ninyo, tupad-tupad na yan, di ba dati? Dahil kay Speaker, bumabaha ng AX! Dahil kay Speaker, bumabaha ng tupad! Dahil kay Speaker, mayroong MAIPS! Dahil kay Speaker, ang daming pera! Dahil kay Speaker, mayroong baha! Ayan, mga kababayan, nasaan na ngayon yun?
Di ba si Balbasarado na congressman na taga La Union? Di ba? Naringgan natin yan noon. Lagi nilang ini-insist na kaya daw itong kailangan ipatupad itong mga tungkol dito sa ayuda, yung MAIPS, yung AIX, di ba? To alleviate daw para matulungan ang ating mga kababayan na kapos sa kita. That time, no? Igir na igir sila, kumbaga gigil na gigil, Gina J. Itong mga hinayupak na to. Gina J na ipasa yung pera para budget dito para sa mga ayuda. Ha? Pero ano nangyari? Nasaan na yon yung mga ayuda na yon ngayon? Hindi na nababanggit. Kailangan na ng taong bayan, ipamudbun nyo na yan. Ipamudbun nyo na yan. Ha? Kaya lang, dito natin makikita na yung pera na yon hindi pala talaga para sa taong bayan. Para lang sa kanila. Okay? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Ngunit bago natin pag-usapan, bago tayo dumako pa roon, kasi pupukus po tayo dito sa bago na naman pong mga revelasyon ni Congressman Mike Defensor. Wala pong iba kundi bago po ito, ngayon pa lang po ito, kalalabas lang po mga kababayan, nito pong revelasyon ni Congressman Mike Defensor. Grabe po ito, mas matindi pa po pala ang mangyayari once po na ipatawag na at magkakaalaman na po dito kung ano ang mga sasabihin at sino-sino pa ang maaaring mailantad mga kababayan. Salamat po sa lahat ng mga nag-like at nag-share sa ating video kanina. Sana ganun din po ang iba. At sana yung mga bago lang, no, yung sumisilip lang, ilang segundo, ilang minuto lang, sana naman magtuloy-tuloy po kayo. Nag-effort din po tayo rito, no? Hindi ko naman po kayo sinisingil. Tuloy nyo na lang po ang panonood kasi mayroon po kayo mapupulot na hindi nyo po napulot doon sa ibang mga vlogger. Okay? Eto na po mga kababayan. Salamat po sa lahat sa pagla-like at pag-share ninyo. Kung makakaabot po kayo sa dulo ng ating video, mayroon po akong kunting appreciation sa inyo mamaya. Eto na po. Unahin na muna natin itong reaksyonan. Babaliktad na kaya itong si Congressman Leandro Libiste? Matatandaan natin mga kababayan, ito nga po mayroon daw pong sulat na nanggaling sa Malacanang Palace. Ayon dito, dated po ito March 18. Birthday pala ni Congressman Leandro kahapon, 19 na ngayon, no? Sabi dito, Honorable Leandro Ligarda Libiste, House of Representatives. Ayan, Dear Representative Libiste, on this special day, I join your family and colleagues in celebrating not only your birthday, but also the life you have lived in service to others and to our country. Your dedication, kindness, and steadfast commitment have touched many lives and continue to inspire those who have the privilege of working with you. Through your hard work and quiet leadership, you have helped move us closer to the shared dream of a brighter Philippines pala, sorry. As you work another year, As you mark another year, may you be blessed with renewed strength and good health. Please know that your service is deeply valued and sincerely appreciated. Mabuhay ka at maraming salamat sa iyong tapat na paglilingkod sa bayan. Very truly yours, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. So, ito po ang pagbate ni Marcos Jr., Presidente ng Pilipinas, dito kay Congressman Libiste. Ano po ang sabi, ang caption dito ni Congressman Libiste? Mga kababayan, in-screenshot ko na po ito dahil may nabasa po akong comment na mga ganito. Pero basahin ko muna itong sinasabi ni Congressman Leandro Libiste dito. Ibabaw ko lang muna ito mga kababayan para makita nyo Ayan po yun Yun. Anong sinasabi dito? Puntahan nyo na lang po para makita nyo itong sinasabi ni Congressman Libiste Natanggap ko itong sulat na nagpapasalamat sa aking tapat na paglilingkod sa bayan. Ibig po bang sabihin
aprobado ng pamahalaan ang paglalabas ko ng ebidensya tungkol sa korupsyon? Maraming salamat po kung ganun. Kung mali ang aking pagkakaintindi, pakitama na lamang po ako habang inihahanda ang season 2. Oh, hindi mga kababayan, may season 2, ibig sabihin, may part 2 ang ginawang pagbubulgar ni Congressman Libeste dito po sa katiwalian sa flood control issue ng ating bansa, na which is si Marcos Jr. ngayon ang tinuturong mastermind ng lahat ng ito. At itong si mastermind ngayon, mukhang tila baga bubudulin itong si Congressman Leandro Libeste. Ang mahalaga nating tandaan dito mga kababayan, at wag po natin aalisan, tutukan po natin ito si Congressman Leandro Libeste dahil bata pa po ito, at yung kanyang ina, naku po, ang kanyang ina po mga kababayan ay medyo andyan, sinasabing tumanggap din po ng mali-malita. Pati, ano na kaya mga kababayan ang mangyayari sa atin ito? Magbabanggaan kaya itong mag-ina? Sa tingin ninyo, may possibility kaya na magbanggaan po itong mag-ina? Leandro Libeste at saka itong si Senator Loren Legarda? Dahil si Senator Legarda, ayon doon sa mga dating sundalo, ay isa sa mga nadeliberan ng mga mali-malita. Ngayon, samantalang itong anak niya na si Libeste, aba nagsasabi na nagbubulgar patungkol dyan sa korupsyon. Ano kaya ang maaaring kinahinatnan nito mga kababayan? Mag-aaway kaya ang mag-ina? Saan kaya kakampi itong si Leandro Libeste? Sa kanyang ina o dito sa Pangulo ng Pilipinas, sa Presidente? Please your bets na mga kababayan, saan kayo rito? Pero ako, payo ako kay Congressman Libeste. Congressman Libeste, bata ka pa, no? Marami ka pang pupwedeng maging puntahan na ikakaganda ng buhay mo. Mayaman ka na, may pera ka na, kahit bata ka pa, may posisyon ka na. Pero ang kulang mo na lang, yung kulang mo na lang siguro marahil, yung manindigan ka hanggang huli. Yung una mo nang, sabi nga naman ng comment nabasa ka na rin lang, kailangan mo nang ituloy ang pagpaligo at magbanlaw ka. Pero hanggat hindi ka nagbabanlaw, nabasa ka na, naghilod ka na, nagtanggal ka na ng dumi mo, tapos nagsuot ka na lang kaagad ng damit, nako, mabilis sa alas 4, lubog ang karir mo. Mababasa ka ng taong bayan. Hindi, mamamarkahan ka talaga. Hindi ko po sa tinatakot, no? Pero sa totoo lang, wala naman din sa'yo nagdikta ng mga taong bayan. Kusa mo yan, kaya alam namin na maayos ang iyong nanay mo rin ang nagsabi na ipa-OJT ka doon kay Tatay Digong. Hindi ka naman ipapa-OJT doon kung hindi yun hindi siya naniniwala na mayroon kang makukuhang mabuting asal doon. 'Di ba? At napakaganda nga ng naging nakuha mo doon kay Tatay Digong. Dahil dito, mayroon kang magandang prinsipyo. Sana yung magandang prinsipyo na yan ay ipadlak mo sa pamamagitan ng matibay na prinsipyo na hindi magagapi. Yun lang, Congressman Libeste. Huwag ka sanang babaliktad at pumabor dito sa iyong inaakusahan. Pero sa ngayon, humanda tayo mga kababayan dahil sinasabi niya may season 2. Ibig sabihin ng season 2 nito, assuming po ako na tuloy-tuloy ang kanyang pagbubulgar dito po sa mga kurap na mga kapwa niya opisyal ng gobyernong Marcos. Okay? So, nanganganib, maaaring bumaliktad, maaaring hindi, maaaring magpatuloy sa kanyang prinsipyo, pero ako, bata pa kasi siya, no? Bigyan po natin ng benefit of the doubt. After all, pati yung nanay niya ngayon ay isa sa mga itinuturo na di umano sabit din sa mga mali-malitang pera ng bayan. I hope lang mga kababayan. Ito pa, tungkol speaking of baliktad, ito kaya mga kababayan, sa tingin ninyo kaya, may pagbabaliktad na kaya? Nagpaparamdam na kaya itong si Bindalo? Sa tingin ninyo mga kababayan, para sa akin kita na siguro ni Bindalo mga kababayan,
Yung mukha ni VP Sara dito, sabi ni Tulfo, sometimes you have to bend the law. Kaya namamangka na sa dalawang ilog. Yung kaya ang ibig sabihin nito, mga kababayan, sa bagay, itong mga Tulfo, mukhang sanay din yata. Kung matatandaan ninyo natatandaan nyo ito si Tulfo, ilang beses na itong tumakbong senador, ulats lagi, di ba? Ngayon lang ito nagkaroon ng chance. Di ba? Lagi itong ulats. Ngayon lang ito nagkaroon ng chance para manalo. Despite na may issue ito sa kanyang citizenship. Tinakwilan nito minsan ang pagiging Pilipino at ngayon nagbabalik maging Pilipino at naging senador na nga. Kamukha ng kanyang kapatid na si Senator Rapi Tulfo, isa rin po yan sa mga masasabi nating mga balimbing. Di ba? Dati, mga Duterte ang mga linyahan nito eh. Wala na si Duterte, kaya kailangan na namin mag-Marcos. So, kitang-kita na. Duterte lang po talaga ang iisa lang po talaga ang prinsipyo, kaya alam mo, ako, diring-diri talaga ako, sukang-suka talaga ako sa mga taong walang prinsipyo. Kasi ako, bahala na magdildil ng asin. Wag lang akong Hindi ko kakainin yung sinuka ko na, tinae ko na, tapos kakainin ko. Kasi natabi sa mga kumakain. Ayan, si VP Sara nakasimangot, oh. Tsura ni ni Bindalo Tulfo, oh. Para bang, Sara, kunin mo. 2020 ito. Pwede naman ako maging vice president mo. Joke lang. Eto mga kababayan, dumako na po tayo dito sa panibagong press con ni Congressman Mike Defensor at mas matindi pala ito. Napakarami po natin dito malalaman mga kababayan. Ito na po, pasok. Hindi ko na po i-interrupin pero paminsan-minsan lang yung puntuhan lang natin yung mga bago kasi marami na po tayo narinig eh. Pero dito ngayon, may mga bago po tayong maririnig. Ngayon lang niya sasabihin. Bansa, dito po ikinulong, dyan po sa veteran. Teka, medyo mali. Naka-speed masyado. Where he had a hospital arrest. And then later on, he was convicted and given a pardon by President GMA. Nung si President GMA naman po yung nakulong, ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case. Pero yun po, parang nagkaroon lang ng note si President GMA na something like, okay, GMA. And then, for that, yung pong sa maliit na aksyon na yun, ay nagkaroon po siya ng kaso. Dito po siya nilitis. At again, ikinulong po siya dyan sa may veterans. And later on, yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nakasuhan, inilabas nila ng ating bansa. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo, kung gumagana ang iyong mga korte, kung meron kang batas. Nakita na natin sa dalawang Pangulo yan na nangyari at nagkaroon ng malinaw na paglilitis. Bakit dito sa Pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa. More importantly, ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon, organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang Speaker ng ating House of Representatives, o si Speaker Martin Romualdez. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, Chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Sabi nila, si Saldico ang ulo o siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Ngayon, nagsalita yung 18 Marines. Nagsalita si Codesa. Tao ni Saldico, galamay ng sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi nilang nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi. So ito yung binibigay ko at lalad ko sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako sa pagkakataon for Kong JB to have invited me and si Mr. Rivera for have invited me here. Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi ako napag-quote dahil mas mukhang congressman si Kong JB sa akin. Mas mukhang ako nag-i-interview sa kanya. Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat. You know, the character of Secretary Congressman Mike Defensor is that if you give him a microphone, it is impossible to know when he will stop. Talagang magaling siya magpaliwanag. Now, I'd like to go one by one to the comments that you made, Kong Mike, no? Number one, do you really believe
in your bones, that former President Rodrigo Duterte would have his day in court here in the Philippines. Do you believe that? And how? Una ho, alam nyo, the administration made a fatal mistake. Sometime November, they conducted their own survey. Ang sabi nila, bumabagsak ng ratings ni Pangulong Duterte, the Duterte family in general, VP Sara in particular. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila sa Senado si Pangulong Duterte. Tumaas yung rating. Inimbitahan nila sa Kongreso. Tumaas ulit ang rating, lalong tumaas. Nung kinidnap nila, lalo pang tumaas. Now the question is, do you believe we will have a fair trial? Yes, because there is already a precedence. Nangyari na yon kay Erap at the height of his popularity. Mabigat ang ratings ni Erap when he was ousted, when EDSA 2 happened. At doon nangyari na po kay GMA. Na si GMA, as you well know, till the end of his term, had control of the government, control of the armed forces, control of the police. Pero again, it's a question of justice. Ang tingin ko, dapat sa ganong sitwasyon, walang politika, walang sinasabing sinong hawak mo, filean nyo ng kaso, ikulong ninyo. Kung nakikita nyo, o talagang ang kaso ay dapat siyang makulong. The difference, however, Mike, is that nobody charged Duterte in the courts here. Is that correct? Wala namang nagkabla sa kanya dito eh. And then the next question is, meron bang judge or justice ng Sandigan Bayan? But he was no longer then an official of the land, so most likely RTC na lang yan, kamukha ni GMA. Di ba? RTC lang yung nag-issue ng warrant against GMA, no bail. Do you think there will ever be a judge in the Philippines who can issue a warrant of arrest for no bail against President Rodrigo Duterte? Medyo nakakatakot siya eh, di ba? Alam nyo, yung sinasabing bakit walang nagkaso dito, ako din nagtataka. Gumastos sila ng bilyon-bilyon o milyon. Ginamit nila yung mga ICC, sinuntupan nila, pinakain nila, nilagay sa Maida, sa Raffles. Well, in fact, pwede lang ibinuo ang kaso dito. And it happened before. Hindi naman sa hindi nangyari kay Erap o kay Pangulong GMA. Mag-i-issue ba ng korte ng warrant? Sa palagay ko, kung may sapat na batayan, kahit sinong korte, mag-i-issue ng warrant. Partikular, kung kaya nyo kang kidnapin yung presidente, gamitin ang sandatang lakas, gumamit ng eroplano, ilipat ninyo yung tao. Ito po magkaso dito, para bang nahihirapan sila? I don't think so. I think, siguro, sa kanilang pananaw, mas mabuti, ialis na ng bansa. Which is wrong. Yun ang pagkakamali nila. Dahil nung ginawa nila yon, nakinuha yung Pilipino, ibinigay sa banyagang korte, iniliti sa banyagang batas, nagalit. Hindi na usapin to ng Duterte, dilawan ka, pinklawan ka, Leni Robredo ka. Pero yung taong bayan, nakikita nila na hindi dapat gawin sa isang Pilipino o gawin ang isang kaso ng dahil sa politika sa isang Pilipino at sa dating presidente. Okay. Let me ask you this. In the interest of disclosure, no? Were you given any appointment during the Duterte administration? Wala akong JV. In Wala. fact, kung nare-recall mo, nung unang nagtakbuhan yan, I was aligned with Speaker. Yes. And then later on, nanalo si Speaker Alan Cayetano. I was the last one who was given a committee. Kasi medyo nagkaroon kami ng... You were a congressman there. Congressman. Hindi naman kami nag-away ni Alan, pero I was the last one given a committee. Yes. Nung umupo si Speaker Lord Velasco, tinanggal pa ako. So I was never a favored congressman. Magkaibigan kami ni Pangulong Duterte. Pero alam ko naman, hindi naman, para sa akin di ba, hindi naman gano'n na porket magkaibigan kami, kailangan ako gawin mo deputy speaker o bigyan mo ako ng pondong ganito. It was never like that. Okay, let me pivot now, ha? Kasi, alam mo, we were supposed to have on board also Governor Chavit Singson, no? Pero at the last minute, I think he bowed out. But you're here, so I'd like to thank you so much for this chance that you'll be here. My next question to you is, you supported the candidacy of President Bongbong Marcos, di ba, in 2022. So did Manong Chavit. Yes. I think that was something that you had in common. Why are you appearing to be against him now? Not just appearing, you are now against him. Di ba? Kasi itong mga actions na ginagawa mo lately could be prejudicial to his administration. Kanina mga kababayan, may sinasabi, pinupunto dito si Congressman Mike Defensor na si Saldico dati ang itinuturo. 'Di ba? Ngayon lumabas na mga tao ni Saldico. Bakit hindi na ngayon protektahan itong mga tao na ito? Kasi si Saldico naman talagang mastermind para dito sa Malacanang, 'di ba? So ito ngayon ang problema nila. 'Di ba? Tuloy natin. Yes. Can you tell us the background there, Mike? Well, una kong JV, nung nag-usap kami ni Pangulong Marcos in 2022, ang talagang buong akala ko, siguro maraming Pilipino, na talagang magkakaroon ng redemption, aayusin yung kanilang pangalan. Lilinisin kung ano man yung nangyari sa kasaysayan, kung ano man ang mga sinasabing masama sa kanyang ama. At yun din talaga yung kampanya na huwag nyo namang ikumpara yung anak sa tatay. Parang ganyan din yung linya o naratibo
ng kanyang kumpanya. Nagsama sila ni Vice President Inday Sara Duterte at nagkaroon ng unit team. In fact, ang unang interview niya noong Enero, kaming dalawa. Meron kaming programa noon na Point of Order with Congressman Ace Barbers and Congresswoman Lucy Torres. Ang sabi niya, the first interview, gagawin ko sa inyo. The first rally was in Quezon City. Tapos sumunod na sa Nueva Ecija. Where you were one of the sponsors in Quezon City. In right? Quezon City. Kami Oo. po yung nanguna doon. Inayos po namin yon. Pati motorcade, ano? Nung nangyari to, actually, ayoko talagang pumasok sa politika. Pinapatakbo ko noong 2025 sa isang distrito. Pinapatakbo ko ni Senator Marcoleta sa Sagip Party List. May isa pang party list, sinasabi kung pwede ako tumakbo. Ang sabi ko, ayoko muna, dito muna ako sa pribadong sektor. Nung lumapit si Sergeant Cotesa, inilapit ng taga-UP. Ang sabi niya sa akin, Sek, sabi niya, tingnan mo nga to kasi gusto niyang bigyan ng guidance si Senator Marcoleta, who was then the chairman of the Blue Ribbon Committee. So nag-usap kami ni Sergeant Cotesa. Nagulat ko. Ang laking gulat ko. Tapos binanggit pa niya yung 46 suitcases na naglalaman ng about 40 to 50 million per suitcase. Isang delivery. Ang sabi ko sa kanya, pagka maganda, mag-usap kayo ni Senator Marcoleta, banggitin mo yan sa kanya. So, naset ko yung meeting, nakikita kami ni Senator Marcoleta, sabi ko, baka gusto mo itong pakinggan. Nung nagkwento si Sergeant Cotesa, sabi ni Senator Marcoleta, baka pwede kang lumabas. Kasi ito na siguro ang huling hearing ng Blue Ribbon Committee at hindi na madidinig yung sasabihin mo. Nung lumabas si Sergeant Cotesa, initially, ang akala ko, pro-protektahan. Dahil meron talaga siya doon na humingi siya ng protective custody, but later on, sabi niya, kaya ko na. Kaya na ng aking mga kasama. Nung una, protected siya. Later on, as I've said, na-detain na siya. At naparitract na nila yung affidavit. Binidyo pa nila. Kawawa yung tao, I have proof na talagang under duress ginipit si Sergeant Cotesa. Ayoko nang ilabas, baka lalo pa siya mapahamak. Ngayon, nung lumabas na yon, Kawawa si Sergeant Gutesa pala dito mga kababayan, ano? Naipit sa sitwasyon na gusto lang naman niya magpakabayani, gusto lang naman niya makatulong sa bayan. Grabe ang mga kriminal talaga, no? nagsalita na ako, nagsalita ti Saldi ko. Dati nung kay Gutesa, sabi ni Gutesa, si Speaker Martin lang. Nung lumabas si Saldi ko, kinuwento ni Saldi, ito yung delivery ko. And alam mo, Kong JV ngayon nakakapag-usap pa kami ni Saldi ko. Lately, hindi. Ang dami niyang kinikwento sa akin. On how the corruption is organized, systemic corruption is organized, at yung pag-deliver niya ng pera. So your open break with the Marcos administration came only when you were introduced to Sergeant Gutesa. Is that right? Yes. Iyon lang. Yes. Prior to that, Tahimik you lang were ako. not critical of the Marcos Well, administration. napapansin ko na, Oo. may mga mali Pero na. hindi ka nagsasalita. Hindi ako nagsasalita, tahimik lang ako, like many other Filipinos. Tayong lahat, tahimik lang. Pero nung tinira nila na si Gutesa, yun na, openly. Pero kung Mike, matanong ko lang, do you know where Sergeant Gutesa is? Ang huling pagkakalam ko kung JB, ang sabi sa akin ng makasama, safe daw siya sa probinsya, sa isang probinsya. Okay. So hindi ko na inalam. Ang sabi nila, okay naman siya. Kasi yun lang naman ang akin eh. Alam mo, syempre, konsensya ko rin. Kaya nga yung 18 Marine, sabi ko, hindi ako papayag na magawa ninyo yung ginawa ninyo kay Gutesa. You have no intention to assist Sergeant Gutesa to come back to the Blue Ribbon Committee to testify. Ang hirap kong JB na i-trigger yon kasi hindi ko alam kung sino nakapaligid sa kanya. Okay. Baka mamaya, kunyari na, mag-file tayo sa korte Oo. ng writ of amparo or writ of habeas corpus. Baka may matrigger na hindi natin gusto eh. Mas gusto ko ng tahimik na lang. So, for all intents and purposes, yung issue ni Gutesa is now a set-aside issue. Wala na yan. Hindi na yan babalik sa Senado. Sana pabalikin nila at ang dapat pa nilang ipatawag. Ito naman, ang galing na to kay Senator Ping Lacson. Ayan na. Siya mismo ang nag-speech nito. Ang sabi niya, yung pera na sinasabi ni Saldi ko, mali. Yung perang yon ay delivery ni Adrian Bersamin at saka ni Yusek Traigip Olaybar. At ang sabi nila, yun daw ay 8 billion pesos. Senator Ping ang nagsabi. At ngayon ko lang po sasabihin, Nako. yung 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigip Olaybar pa. Yun na. Alam nyo, 1.2 billion pesos na kay Yusek Traigip Olaybar pa daw, mga kababayan. Grabe na ito. may dalawa silang armored van nakaparada sa Diamond Hotel. Doon ang delivery, doon ang nag-iipon. Nagkataon, gumuli yung issue, kaya po may 1.2 billion pa na doon na nakatago sa kanya. Okay. Kaya kung JB, hanapin natin to. Alam mo, ako, sayang yung pera. I will join you there in fairness to you. Dapat mahanap ito, mga kababayan, pangayuda sa mga kababayan natin, oh. Grabe. Gutom na pa mga Pilipino, ang mahal na mga bilihin lahat. That the executive officials, no, those identified with Malacanang under the executive secretary and the DBM, have not even been called by. I don't know if they were called by ICI,
o kaya by the blue ribbon. Pero apparently, mga sinisentuhan mga legislators lang, no? And then yung mga DPWH. I would presume na hindi naman you and I, we serve in Congress, alam naman natin hindi marirelease yung pera na yan kahit na may approval ng congressman. Kung hindi bibigyan ng Malacanang ng approval yan. So, I join you there. Bakit hindi inimbestiga itong mga tri-give na to tsaka sila Bersamin dito sa bagay na to? But Kasi kung have you taken any steps para maano sila? Masama na sila doon sa iniimbestiga? Meron no, may kaibigan ako, nakausap namin para kay Yusek Adrian Bersamin. Ang maganda dito kasi kung JB, kung totoo yung sinasabi ng Pangulo na wala siyang alam, ito ang pruweba. Dahil ang sabi ni Senator Ping Lacson ay niloloko ng mga tao ni Presidente yung pondo na walang alam si Presidente. Sa pangunguna ni Executive Secretary Bersamin, Secretary Pangandaman, Oo. at yung kanilang dalawang tao, si Yusek Adrian Bersamin at Yusek Raigib Ulaybar. So kung totoo to na walang alam ang Pangulo doon sa sinasabi ng korupsyon, palabasin nila itong dalawa. Okay, these are very explosive, specific matters, no? And I think So pag hindi yan napalabas mga kababayan, ano ibig sabihin? Totoong sabit si Marcos Jr. dito. if Kong Mike will be able to substantiate this with people who have direct personal knowledge about them, siyempre, I would surmise na second-hand pa yung information mo. Kong Mike, ano, dahil sigurado yan, may nagsabi sa'yo, but since you are exposing them now to the media, publicly, means only that you have confidence and trust on these people who told you about that. Okay, ngayon, punta na tayo dun sa 18 Marines, no? Ay, kung pwede dagdag lang, Please. naalala mo yung sinabi ng mga congressmen, including Congressman Leviste, Okay. na Yan sinabi niya merong affidavit na si Yusek Adrian Bersamin? Ito yun eh. Ito Anak yung kaso ko. na Ito yun. Ito yun. So may affidavit na talaga at narinig nila Kong Tinyo, ni Kong Egay Irice, Kong Robert Nasal, sa aking pagkakalam, parang si Kong San Fernando was also there. Okay. So ito yung mismong kaso na yun. And maganda kasi nanggaling mismo kay Senator Ping. Ang assertion ni Senator Ping Lacson is, niloko niyo ang Pangulo, walang alam ang Pangulo dyan, kayo lang ang dumiskarte. 8 billion na yan. Bakit hindi pa hulihin yung mga yan, ano? Yan na nga, Kong. Oo. Kung ikaw nasa Senado sana, tapos na to. Eh, huhulihin natin talaga yan at kukulong yan. Kasi, di ba, yan ang panawagan sa kasabi. Ikulong na lahat ng kurakot. Now, actually, Kong Mike, I salute you for your anti-corruption crusade right now that you're doing, no? But I need to ask you this. Do you think, with what you are doing, kasi parang itong 18 ex-Marines, there is a wide perception among the public. It's not getting any traction eh. Parang bitin sa credibility. Well, chiefly because there are many free picks, no? Kasama na si Ping Lacson dyan. Kasama na yung mga nagsasabi na incredible naman yan, yung mga kinikwento ng 18 Marines. O bakit sila nagpapasa-pasa ng mikropono? Can you really vouch for these 18 people? How long and how much do you know them? Okay, ito pong 18 Marines, katulad ng nabanggit ko, ano pala, I told Kong JV na baka 12:30 makahabol si Attorney Levy Baligod para makapagpaliwanag din nung nangyari kapon sa NBI. Anyway, ito hong after paglabas ni Gutesa, maraming retired military officials ang nagre-reach out sa mga sundalo. Ang total na sundalo na nasa ilalim ng empleyo ni Congressman Saldico ay humigit kumulang 100. 100. 100. These are all ex-soldiers. Meron din hong active. May active din. May active din. If I'm not mistaken, siguro mga 10% to 15% active. Active. Ngayon, kung ano yung nagiging usapan, hindi ako kumikibo, hindi ko sila kinakausap. Dami pala mga kababayan na sa active service pa ng mga security guard ni Saldico na humigit kumulang 100. Iba-iba yung linya. Eventually, si Attorney Levy Baligod and I spoke, sabi niya, may mga sundalo na magsasalita. Nag-uusap kami, matagal nung na pag-uusap yon. Sabi ko, ikaw na bahala, Attorney Levy, kayo na mag-usap. So, nung bago na sila lalabas, doon ako pumasok. Na, sige, Attorney Levy, ano yung maitutulong ko? Kasi total naman, at the onset, parang inaayos nila yung kanilang affidavit yung kanilang kwento. Totoo ba yung mga sinasabi ng mga marino? Alam nyo, di ba, Kong JB, sa lahat ng mga kaso, malaking pundasyon o malaking batayan ang motivasyon, ang motivation. Sa lahat po na nasangkot sa korupsyon, particular or flood control scam, ang mga taong to ang walang kinita. Hindi sila DPWH official, hindi sila DPWH contractor, hindi sila congressman, hindi sila senador. Wala sila sa kabinete. Lahat ng to may sinasabi na delibera ng pera. Nung nakita nila si Kong Saldico na tinuro ng gobyerno, mastermind, nakita nila, ito pala yung nangyari. Ito pala yung pera.
sumunod na lumabas ay si Gutesa. Na, ito na, sinabi na yung nangyari. Saldico, sabi niya, totoo yan. Nag-deliver, sabi niya may 100 billion kay Presidente, so on so forth, may mga delivery. Itong mga sundalo, kung JV, pagka nakakwentuhan mo, simple ang kwentuhan eh. Kunyari, yung unang mainit na issue, Congressman Laila de Lima. Ano ba nangyari? Nabigyan daw eh. Nabigyan. Mm. Opo, nandun kami, kasi kami ang nagdadala kay Speaker Martin. Nako. Ngayon ko lang nalaman na may 2 units na si Speaker Martin. Akala ko nung una, isa lang. Sabi na 2 units. Sa Forts ba yan? Sa Forts. Sa Forts. Sa Forts. You mean, 2 residences? Dalawa. Oo. Nung una, isa lang eh. Parang apartment lang eh. Hindi ito apartment. Parang ano siya yung These are houses. mga townhouse units Aha. sa Forts. Okay. Malalaki. Okay, sa Forts. Pero Oo, malalaki. malalaki. Okay. Hindi siya bahay. So doon nagdidelibera ng pera. At ilang beses lang nakita si Congresswoman Laila de Lima. Pag tinanong mo yung kay Trillanes, nandito Senator Trillanes, gusto ko sabihin sa kanya ba't ka ba nagagalit sa amin? Yung mga sundalo nagkwento. Di ba? Ang kwento ng sundalo, nag-deliver sa bahay po, nag-deliver sa'yo, may kwento pang sinundo ka, hinatid ka. At willing yung mga sundalo umarap. Ang sabi pa nga ng mga sundalo, kasi tinanong ko, bakit ang konti ng mga congressmen, congresswomen? Sabi na, sir, hindi ho namin kilala lahat. Kasi Yan mga kababayan, marami pa po pala talaga ng mga congressman, kaya humanda ko kayo, no? Kaya siguro nagmamadali itong Committee on Justice i-impeach si BP Inday Sara Duterte. Isa kaya dyan sa mga yan ang nakatanggap din ng malita at diniliberan din itong mga dating Marines? Kasi yung iba naman ho, siyempre yung mga sikat, naalala po namin, yung po yung nakalista dito. Pero pag nagpunta daw sa Kongreso at nagkaroon ng hearing, matuturo nila kung sino pa yung nandoon tumanggap ng Paktay maituturo mga kababayan kung sino pa yung iba na tumanggap ng mga mali-malitang pera aside pa dyan kila Dilima daw, di umano mga kababayan, marami pa pala tong congressman. OMG! pera at kumuha ng pera doon sa townhouse. Pero isa sa ano, Kong Mike, with all respect to your views about these 18 ex-Marines, ano, what makes their action kind of suspect is number 1, the timing. Ano? The timing. Bakit hindi sila lumabas nung kasagsagan ng mga investigasyon? Kung sila lumabas nung ayaw na magpakita ni Gutesa, then their testimonies would have been very, very credible. Bakit lumabas sila after so many months later on? Para bang niluto muna yung kwento bago sila lumabas. That's the first. Ang second yan, sorry pero lumalabas yung Mike Defensor. You know, you're not an ordinary person. Hindi ka naman simpleng mamamayan lang kung Mike. You were once a very powerful cabinet secretary. The right-hand man. One of the closest to GMA, if I may say so. No? Pagkatapos, lalabas si General Esperon. Another one of GMA's very close military personnel. He was, in fact, the top military person at the time. So, parang lumalabas nga, there are people behind the 18. If these big names will not back them up, baka naman hindi lumabas sa publiko ito. I mean, Levy Baligot cannot really protect them, di ba? I mean, the stature of Levy Baligot is not sufficient, would not be enough for him to be able to give cover or protection to these 18 Marines. But a Mike Defensor and a General Esperon would do it. Kasi behind you is the specter of GMA. Can you comment on that, Mike? Alam niyo, nung nagsalita si Pangulo, ang sabi niya, maya naman kayo, imbestigahan natin ang lahat ng Sona. Sona, imbestigahan natin. Ngayon may nagsasalita. Yung nagsasalita ngayon, ang iimbestigahan. Yung nagsasalita, ang sasabihin nilang hindi totoo. Going back, napakahirap po sa mga sundalo na magsalita. They were being offered money. Ino-offeran po sila ng pera para bilhin yung video. Marami pa na litrato at mga video. At tinatakot sila. Bago nangyari to, inassure namin na magkaroon ng relokasyon yung kanilang mga pamilya. Because, Yun. again, kay Gutesa, ganun ang nangyari. Again, lalabas po ako dun sa ebidensya nung nangyari kay Gutesa. So, napananakot dun sa pamilya na nagtulak sa kanya para siguro magkaroon ng retraction sa affidavit. So, babalik po ako. Sabi niyo si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya, ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin to? Correct. Uy, sino ba yung mga pinagbigyan? Parang whistleblower, ano? Hindi sila whistleblower actually Ha? Kong eh. Kasi si Saldico na nagsabi, di ba? Sabi ng gobyerno, eto, meron kang plunder ha, magnanakaw ka. Eto ang kaso mo, ikaw nag-ayos ng lahat ng yan. Tapos sabi ng mga tao niya, boss, eto yung mga delivery ng pera na ginawa namin, di ba dapat kupkupin yun? Ganun ba? Oo nga no. Eto pala yung mga ninakaw mo at dito napunta sa mga taong to. Kung pupunta tayo sa mas malalim na pagtingin sa korupsyon. Nangyari, paglabas, sabi, hindi totoo yan. Nagsisinungaling yan. Paano na ba to? But can you address the question of the timing? Okay, the timing, Bakit ganon ka-late? I cannot exactly say why, pero natanggal sila ng trabaho
January 18 sa aking pagkakalam. January 18, 2026. 2026. Sa mga taas nila ay may mga general Nak. na po sila. General na retired. Mhm. I think there are about 2 colonels, 1 major. Okay. Sa taas nila. Ngayon, sabi nga, tiniming nyo dun sa impeachment, tiniming nyo sa ICC. Hindi po totoo yan. 2-3 days before lumabas sila, may tumawag sa amin. Iba-iba. Yung isang retired general, kausap ako, tinawagan. Sabi sa akin, kasama ka ba sa press con bukas? Sabi ko, anong press con? Hindi, may press con bukas, kasama ka ba? Sabi ko, ano nga yan? Sabi niya, yung mga sundalo. Sabi ko, sige, sabi ko, kung hindi ako sasama, anong impormasyon ko? Bigyan mo rin ako ng impormasyon. Sabi, may meeting kami ngayon, pinag-uusapan na yan. So we have the resources of government against us. In fact, nakasurveillance kami from Club Filipino, nung nanggaling doon, nakasurveillance kami mismo sa Valle Verde, nung nagkaroon kami ng ESCON. Kaya nga, nagkakawintang-wintang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Oo. Kasi nung tinuro nila si Saldi, lumabas itong 18, naguluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigip Ulaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Ngayon, ganito. Dapat i-open nila yung buong investigasyon. I agree in principle to what you're saying, but isn't it the reason why you are getting a very difficult time? You're having a difficult time being able to introduce these people in evidence against yung mga pinagbibintangan nila is precisely because may pagtingin ng iba and na brand na yung buong enterprise na yan as a destabilization plot. Is that not the case? How do you see it? Pagdating po sa ombudsman at saka sa NBI, their job or their mandate is not to determine a destabilization. That's Their the military's role. and the mandate, yes. Ang mandato po nila, tingnan kung may krimen. Sa ombudsman, kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon, sa planter ng pondo. Sumulat ka ngayon, nangyari na ngayon sa Quezon City, may sumulat, sabi niya, oy, may nangyayari sa bigayan ng tupat, binabawasan yung bigay sa amin. Yung opisyal na yun, nagkakaso na sulat lang yun. Kasi upon verification of facts, may nakita sila, oo nga, may nangyari ng gano'n. Ito, pinirmahan, notaryado, may litrato, may video. Oo. Ayaw nilang tanggapin. Oo. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Oo. Pagdating namin sa NBI, anong sabi sa amin? We want to establish your credibility. Anong credibility? Abogado pa kayo ng akusado? Di ba dapat? Pagdating natin korte, doon nyo kami sabihan na, hindi, politika yan, si Mike nasa likod yan, ganun. Pagdating pa lang doon, sabi, establish your credibility. Ano ba to? Kayo na ba ang kalaban namin? Kayo na ba ang abogado ng mga akusado? Alam mo, tingnan mo to, Kung Gigi, tingnan mo. Yan ang punto dyan. Isa sa mga litrato, di ba? Nag-aabogado na itong mga Sabi MBI nila, at ombudsman. Litrato, no? Ang dami. May aeroplano pa. Di ba? Kasi nga may mga delivery abroad eh. Ang dami ng ebidensya, oh. Ito, pinapasok sa mismong unit. Ito, bayan yan eh. Ni Speaker Martin eh. Naku po. Yung taas na yan. Yeah, ako, I believe Speaker Martin Romualdez has a lot to answer for this. Oh, yeah. Kasi naniniwala ako na hindi mangyayari itong flood control scandal na to na hindi alam ni Speaker Agree. Martin. Agree. Di ba? Oo. Si Speaker Martin, it cannot be cut off at Saldico's level. Opo. I think hindi naman siya ini-implicate. Not by the Blue Ribbon, not by the ICI. Medyo fishy nga naman yun. Sige, please continue, So, Kong Mike. Ito yung sa ICI. Di ba? Bakit may report sa ICI? Kasi, ayan o, kasama nila mismo, yung mga ICI. Ito, nagatid sila sa Makati, sa Chantal. Naku, Bakit yan sila nga. may ganito? Kasi nagre-report sila eh. ICI? ICC. ICC. ICC, sorry. ICC. Not the ICI of Yes, BBM. ICC. ICC. So, kung titingnan lang na to at tutuhan ng investigasyon, makikita nila yung katotohanan. Na pagka nga, kung JB minsan yung walang media, makaupo mo sila, magkwentuhan kayo, magtanong kayo. Ano eh, normal na normal yung kanilang pagkikwento tungkol dito. Bumabalik ako dun sa punto na kung si Saldico ang kriminal, ito Oh. ang galamay, ito may ebidensya. Mm. Dapat kung sincero ang gobyerno, tingnan nila itong ebidensya. Huwag nilang itrato na itong 18 ay kalaban nila. Kung sincero ang gobyerno. Ngayon, kung hindi naman sincero ang gobyerno at sila mismo takot na baka maungkat yung mga hindi dapat maungkat, naintindihan ko yung ginagawa nila. Correct. Kong Mike, I have to be candid ha. Kasi last week in our the agenda forum, we had on board your nemesis, former Senator Sonny Trillanes. Ha? Ano naman nemesis? Hindi mo siya nemesis. Bet and noir. Anyway, ang sabi ni Senator Trillanes, these 18 Marines and their lawyer have been given consideration for what they're doing. Meron daw nagpondo ng malaki. Ano? And he made the fearless forecast
during that time, during that interview, na isa o dalawa dito sa 18 Marines babaliktad. That was what he said. Yes. Oo. Wala, ako hindi ko inaalis na maraming maaaring pwedeng mangyari. Ang sa akin lang, kaya nahihirapan si Senator Trillanes, kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya nung una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or Crimes Against Humanity ni Pangulong Duterte, baka natapos na yung kwento. Ang dami niyang tinatago. Sabi niya, hindi totoo. Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo. Nag-usap kami ng ICC. Yun ang mabigat. Oo. Ngayon ako, wala akong tinatago. Ito yung malupit, mga kababayan. Parehas lang si Lacson tsaka si Boying. Habang tinatanggi ng iba, si Boying naman tsaka si Lacson. Sabi ni Boying, totoo, nakipag-meeting ako sa ICC. Sabi naman ni Boying, totoo na mayroong litrato. Noon pa nga, mayroon pa nga, nag-umpisa yan ng panahon pa ng dating administrasyon. O di totoo. Booking, di ba? Anak ng tuting talaga, oh. Open. O ito yung sinabi ng mga sundalo. Tumutulong ka ba? Tumutulong ako. Sabi doon sa akin, alam ko kinunan nila ng litrato yung sasakyan ko. Oh, sabi nila. Yung van daw Yung yung van. basis mo eh. Oo. Kaya nga, ang akala siguro nila, magtatago ako. Oo. Ba't ako magtatago? Totoong tumutulong ako. Oh, ngayon, alam mo kung JB, yung asawa ko, lahat ng mga bahay, yung mga kotse, ari-arian, nakalagay sa pangalan niya. Siguro iniisip ng asawa ko, pag naghiwalay tayo, nasa pangalan ko lahat. Bakit mo naman yung sinabi? Hindi, iba kayo nang Baka iniisip na. niya. Oh. Pwede ngayon, siya magkakakaso. Oo. Hindi ako. Hindi siya magkakakaso. Oo. Let me just ask you this, kung Mike, ano. Sa tingin mo ba, matibay yung 80 na yan? Yung fearless forecast ni Senator Trillanes, na baka merong isa o dalawa bumaliktad dito, sa tingin mo, hindi mangyayari? Ako, maaari mangyari. Maaari. Si Gutesa nga bumaliktad eh. Oh, ito, kikwento ko sa'yo. Si Gutesa. Oh, Are you saying, bumaliktad na talaga siya? yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Oh, kasi kung JB ganito Oh, nangyari. sige, sige. This is interesting, Oo. So, nung Confirm umalis na si pala Senator talaga. Marcoleta, bago nung ginagawa yung affidavit, Okay. umalis si Senator Marcoleta, sabi Compare na pala talaga mga kababayan, bumaliktad na si Sergeant Gotesa. Nakakalungkot, ano? niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Baka may tinatago. Hindi, Sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala eh. Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Tinagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko ng ganun. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya nilagay physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. So, hindi ako magtataka. Hindi ka magtataka. Before we go into the question and answer, kasi meron ng mga gustong magtanong sa'yo, I'll just have two more questions to you. Yung first question, the impeachment of VP Sara Duterte, do you have any position on that? Do you think it should proceed? If you were a congressman now, would you vote in favor of an impeachment? Ang impeachment ni VP Inday Sara ay politika. When we say politika, di ba, impeachment is not just a legal but a political process. Ang proseso ng political as defined in our Constitution is because yung taong to, wala na. As an official, hindi na siya makafunction, wala nang pagtitiwala ang institusyon, nakakasama na sa bansa. Politika, sinasabi ko, yung eleksyon ng 2028, gusto nila matanggal si VP Inday Sara para wala na silang kalaban. Correct. Ngayon, ang main case nila was the COA findings. Sabi nila, Confidential and Intelligence Fund, sabi niya, 125 million. Inayos na doon, or nagkaroon na ng liquidation, about 25 million. Basta natitira na lang is 75 million pesos. Ito ho, para lang alam ng taong bayan, buksan nyo yung COA website sa ngayon. Madali nyo, i-google nyo. Hanapin nyo national agency. Magkano ang unliquidated, suspended na mga funds of the different agencies. Department of Agriculture, 8 billion pesos. Suspended, unliquidated. Pagdating mo sa DSWD, 10 billion pesos. May Lalaki. investigasyon ba? Wala. May hearing ba? Wala. May tanggalan ba sa posisyon? Dahil Wala. wala namang impeachment yung secretary. Wala. Pagdating mo ng Department of Health, 9.5 billion pesos. Andyan no, suspended.
unliquidated. Pero nasa COA pa. Tingnan nyo yung DOH, nakalagay pa doon about 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? Wala. May pandinig ba? Wala. So, pinag-uusapan pala natin yung mga ahensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. Sa pangkamalakiang issue, ang dami natin pinag-uusapan dito sa flood control, billion-billion. 1.5 trillion pesos. Delivery, billion-billion. Nagkaroon ba sila ng investigasyon? Wala. Meron bang nakasuhan? So ito yung pangkalatan, tinitingnan natin ang sitwasyon ng ating bansa, yung problema ng korupsyon o yung investigasyon na gusto nila. Ginigipit nyo yung isang Vice President na hindi pa nga nakasuhan, pending sa COA, 75 million. And yet, yung maraming kaso sa ngayon ay hindi nyo pinapansin. Hindi nyo binibigyang pansin dahil sadya ayaw nyo lang tumakbo sa 2028 si Inday Sara Duterte. In short, Mike, you're not in favor of impeachment. The Vice President, you're not in favor. You know, when we filed against, nung nag-file yung Makabayan Black, Oo. diba? Sabi ng Makabayan Black, we will file. Sabi ko, I respect that. I respect that. But for Congress, magkaroon ng hearing kay VP, ni hindi nila pinakinggan, walang substance yung kay Presidente Marcos, kalokohan. Talagang bias, kalokohan, and political in a sense of the elections for 2028. Of course, the dynamics on you and I know. Yan mga kababayan, dyan po muna natin pansamantalang tatapusin. Medyo mahaba pa po itong interview ni Congressman Mike Defensor. Ngunit nakuha na po natin ang buod. Sa malalit sabi po talaga, kitang-kita na dito natin mga kababayan na nagtatakipan na po. At marami pong kakampi itong Marcos administration para pagtakpan po. Andyan si Boying Rimulya, andyan si Senator Ping Lacson. Imbis na mag-imbestiga sila, tila inaabogado nila ito pong binubulgar nito pong mga dating Marines. At ngayon, ito namang Congress na marami daw po di umano pa ang maaaring makilala nito pong mga dating Marines kung makikita nila sa personal. Ang kilala lang po kasi nila, mga sikat kasi ito, sila Dilima, itong si Trillanes, at kung sino-sino pa. Pati yung ICC, mga kababayan, na alaala din nila. At ito, matibay po, may hawak po silang video, ebidensya, at ngayon po, possible daw sinasabi, may bumaliktad dahil ino-offeran daw po itong bilhin ang kanilang mga video, mga ebidensya. Pero kahit ano pang pambibili ninyo dyan, hindi na po mabibili ninyo yung nalalaman po ng mga taong iyan. Unless, kung ganun na naman ang gawin ninyo, katulad kay Sergeant Cotesa, na magtagumpay kayo, na ipitin, i-hostage. Hostage po dito ang pamilya ni Sergeant Cotesa, mga kababayan. Kung sinong na-hostage, hindi po natin alam. Pero lumalabas, dahil po sa hostage ang pamilya niya, ay bumaliktad si Sergeant Cotesa. Nakakalungkot, mga kababayan. Mayroon po tayong ganitong klaseng administrasyon. And the top of that, ang ating Vice President na napaka number 1 sa survey, pinagkakatiwalaan ng lahat, sa gobyerno natin sa bansang Pilipinas, Vice President Sara ang most trusted na opisyal ng ating gobyerno. Pero ngayon, ito pong mga most corrupt na mga opisyal, sila ngayon ang gustong magpatanggal sa most trusted. How ironic, mga kababayan. Balintunan na po talaga ang ating mga pag-uutak pagkaganyan pa tayo. Anyway, mga kababayan, punta na po tayo dito sa mga nagpa-shoutout, no? Nag-comment na gusto magpa-shoutout. Shoutout natin. Ayan, punta tayo dito, kabayan. Ilocano po ba kayo, sir? Braemar, where are you? Madihana ka Ilocano, madam. Pangasinan, oh. Hanman, mahuwatak lang. Makasaulang basit ti Pangasinan. Awino, idol, good beam. Alam mo ba kung pwede ko lang dagdagan ang katauhan ko, gagawin ko, idol, para lang masubscribe kita. Okay na po yan, Ma'am Awino. Maraming salamat. At dumura ito. Gusaymas. Yan. Good day, VMR. Watching from Cyprus, sabi ni Hermi Hilda. Hello, VMR channel. Idol, we're watching from Kuwait. Keep up the good work. Thank you, Victoria Martinez. Ingat po kayo dyan, kasi delikado pong lagay dyan sa Kuwait, no? VMR shoutout present, sabi ni Patrocinio Sieras. Shoutout sa inyo dyan, Patrocinio Sieras. Taga saan kayo para naman malaman natin kung saan nakarating ating video. Zini Tumyas, watching from Sultan Kudarat. Uy, shoutout sa inyo dyan, mga taga Sultan Kudarat, sila Zini Tumyas.
Late ako ngayon, nood pero okay lang. Watching from London, United Kingdom. Hari Raj Dula. Yan po. Thank you, Ma'am Hari Raj. Shoutout watching from Arlington, Texas. Yulinda Shipman. Yun, no? Thank you, ma'am. Bimar Channel, palagi akong nakasubaybay watching from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Benedicto Suko. Shoutout sa iyo dyan sa Zamboanga, Sibugay. Benedicto Suko. Dan like, no skip ads. Mahalo si. Thank you sa iyo, ma'am. Conchita Tsukiji, watching from Japan. Yan. Natatawa ako sa caption mo, idol, sabi ni Virginia Sibusa. Thank you, ma'am. Matagal na po akong nakapag-subscribe sa iyo, BMR. Carmelia Cabillon, thank you, ma'am. Natatawa, stress. Nawawala stress ko sa iyo, idol BMR. Tawa ko ng tawa habang pinapanood kita. Christy Marquez, thank you, ma'am. Sana lagi kayong mag-enjoy habang nanonood sa aking channel. Yes, idol, nangyari din sa akin dati yan. Nasa master list ako, iabot na lang sa akin ang pera, naging bato pa dahil nagpensyon na daw ako sa senior. Grabe, Ricardo Dugilio. Kita mo? Nabudol si Sir Ricardo Dugilio. Ma'am Lechen, shoutout po sa inyo dyan, sa inyong buong pamilya, lalo na po sa inyong mami at daddy, at sa inyong husband, at sa inyong mga kasama dyan ng mga Pilipino. Magandang araw, sir. Sa iyo, Sir Bimar, watching from Tondo. Maridel Villanueva, shoutout po sa iyo dyan sa Tondo. Herminia McDonald, ayan, watching from Australia. Duterte always. Shoutout sa iyo dyan, Ma'am Herminia McDonald. Gerson Byron, Sir Idol Bimar, good morning. Kailangan itong lahat na nakatanggap ng mga mali-malitang pera at paper bag na pera content ay dapat mapresenta sa tarpaulin. Oo nga, no? Oo, pwede. Magandang suggestion yan, Gerson Byron, sir. Uy, mayroon na naman nagbigay sa atin ng pangkape. $10, thanks. Wilma Blair, thank you. Nasa US siguro ito kasi US dollars, no? Thank you, ma'am. Wilma Blair, magpatuloy po sana na pagpalain pa kayo ng Diyos sa inyong ginagawang pag-share ng blessings. More blessings to come, ma'am. Wilma Blair, thank you. Ayan po, mga kababayan. Pupunta po yan sa akin, madadagdag po sa aking revenue yan. Makakabili ako ng kape, no? Thank you, ma'am. Of course, hindi naman mukhang pera. At share ko na rin, VMR, watching from London, United Kingdom. Hari Raj Dula, thank you sa iyo, ma'am, sa pag-share. Ayan. Malusi, Dan share. Thank you, Dan, Malusi. Natatawa ako sa iyo, idol. Sabi ni Kuro Nami. Thank you, ma'am, Kuro Nami. Shoutout po sa inyo dyan. Maria Grace Pascual. Taga saan kayo? Solid. Yan. Tatay ko po, sabi ni Francisco Batalon. Bimar, shoutout din sa iyo. Patrocinio Sieras. Hi po, Sir Bimar. We hear you po, sabi ni Esther Rinante. Shoutout po, no? Well said, BMR. Walang kasing sama ang BBM admin na ito. Pilipinas, Duterte pa rin, sabi ni Zerem. Jose Karandang, like, sabi niya. Binangag jud pagkatubaga. Binangag jud pagkatubaga, o bangag daw na pagkasagot, sabi ni Rosalia Beltran. Advance Eid Mubarak to our Muslim brothers and sisters, sabi ni Maal Jose. Panoorin talaga kita kasi gusto kita pag nagsalita ka, sabi ni Kuro Nami. Thank you, Ma'am Kuro Nami. God bless you po, ha. Sa fertilizer information, hindi yan ma-account. Kumusta ang budget dyan? Sabi ni Clarita Lacson. Oh, kita nyo, napakaraming isyong lumalabas, ma'am, no? Oo, kaya ang ganda ng mga comment lang po kayo, mga kababayan, ha, kasi marami po iba't iba, samot-sari po ang mga reaksyon ng ating taong bayan. Mahalaga po yan, makialam po tayo, no? Sabi ng bangag, everything is normal. Taas presyo ng fuel, gas ng bigas, ay lahat normal. Siya lang siya lang ang normal, sabi ni Don Dael. Okay. Kung bakit kasi hindi pa bigyan lahat ng taong nangangailangan ng mahirap. Sabi ni Vivian Figueroa. Correct, no? Correct kayo dyan. At ito, ang pinaka dito tayo maglalast kasi napakaganda, no? Ito, dalawa pala. Ayan. Dalawa pala, mga kabayan. Ito.
Proverbs 29:2. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Proverbs 29:12. Thank you sa pag-comment, Erwin Atalam. Ang ganda ng comment mo na yan dahil Bible verse, no? Napapanahon yan. Maupay nga gabi, Idol BMR, Solid Duterte kami, ever dito sa Leyte, ever since. Tukaluukan. Fan. Yun, shoutout sa iyo, fan. Yan ang salita sa abnormal na presidente, sabi ni Vicente Gapol. Yan. Maraming salamat mga kababayan. Kung gusto nyo pong magpa-shoutout, comment nyo po lang dyan sa baba sa comment section. At pakilagay na rin ang inyong lugar at kung ano ang inyong masasabi sa ating video. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!